calculator techniques ng complex numbers. Bago tayo mag-solve, intindihin muna natin ano ba ang complex numbers. Ang complex numbers ay combination ng real tsaka imaginary numbers. Ang real numbers ay yung mga irrational tsaka rational numbers natin. Kahit anong maisip yung numbers, ay under siya ng real number. May mga negative, positive, 1/2 decimal, ayun, real numbers yun. Ang imaginary numbers naman ay yung I na nakikita natin or square root of -1 ang equal niya. So, bakit pa imaginary? Sabi ng mga mathematician ay imaginary siya kasi imposible siya mangyari. For example, wala kasing negative na resulta kung mag-square ka ng kahit anong real number. Kahit negative pa yan, kahit square root pa yan na may negative, kahit positive na dalawa, kahit anong number na pag in-square mo sa sarili niya, or pag tinimes mo sa sarili niya, positive at positive palagi ang lalabas. Sa madaling salita, ang imaginary numbers ay representation ng mga root ng negative numbers. So, hindi lang yan -1 ha. Pwede rin -2, -3, -1/2, -point. Kahit ano na number na negative. Okay, number 1. Hanapin natin ng sum ng 2 minus 3i and 5 plus 2i. Una-una natin gagawin ay pumunta tayo sa complex mode. Para i-access ang complex mode, punta lang sa mode, tapos 2. Pindutin ng mode, may lalabas na options. Pindutin ng 2, which is complex. 2. Makikita nyo dito, naka-complex mode na kayo. So, bago kayo mag-solve, check nyo muna yung calculator nyo kung naka-complex mode. Dito lang yan sa taas makikita. Enter lang natin. 2 minus 3. Para i-access yung I or yung imaginary number, andito lang sa taas ng engineering notation. I plus 5 plus 2i. Yan. I-add lang natin equals. Yan. 7 minus I. Ito yung sagot. Letter B. Number 2, multiplication naman. 3 minus 5i multiplied by 2 plus 4i. Input lang natin sa calculator. 3 minus 5i multiplied by 2 plus 4i equals 26 plus 2i. So, letter B. Number 3, evaluate I raised to 5. Paano natin to isa-solve? Try natin i-input sa calculator. I raised to 5. Math error siya. Kasi ang kaya lang ng calculator natin ay hanggang I raised to 3. Pag I raised to 4, hindi niya na kaya. Para ma-solve natin to, ilista muna natin yung I hanggang I raised to 4. I raised to 1 equals I raised to 2 equals -1, I raised to 3 equals -I, and I raised to 4 is equal to. Kailangan natin malaman yung rule of exponent. So, ang rule ng exponent, pag may pinagmumultiply ka na dalawang parehas na number at magkaiba yung exponent, ang gagawin mo lang ay ipag-add yung exponent nila. Ax plus y. Ayan, yan ang gagamitin natin. So, alam na natin yung I raised to 3 tsaka yung I raised to 1. Solve lang natin sa calculator. Input natin I raised to 3 times I is equal daw sa 1. So, I raised to 4 is equal to 1. Paano tong I raised to 5? Siyempre, gagawin lang natin I raised to 2. Para 3 plus 2 equals 5. I raised to 5 is equal to I. Yan ang sagot. Paano kung ganito na? Evaluate I raised to 143. Kung ika-calculator natin yan, hanggang I raised to 3 lang kasi. Pwede ba nating I raised to 3 times I raised to 3, tapos I raised to 3, I raised to 3, I raised to 3. Sobrang habang I raised to 3 hanggang makatotal ka ng 143. So, ilang 3 yun? 143 divided by 3. Oh, hindi, may remainder pa. 47.66666 na 3 ang I raised to 3 mo. Sobrang dami nun. So, sayang sa oras. Kaya, hanap tayo ng mas madaling paraan. Paano natin isosolve to? Isulat ulit natin yung pattern kasi makakatulong yun sa atin. Ang I raised to 6, pwede naman natin gawing I raised to 3 times I raised to 3. Diba? 3 is 6. 3 plus 3 is 6. So, negative I times negative I. Negative I times negative I is equal to negative 1. Ulit-ulit lang siya na I, negative 1, negative I, 1. I, negative 1, sa I raised to 7, negative I, tapos 1 ulit.
So may pattern siya na 4. Dito sa pattern natin, pwede nating mai-conclude na kahit anong erase natin sa I, kahit anong number man yon, pag dinivide natin sa 4, yung remainder nun, pwede natin gamitin para makuha natin yung equivalent answer. Paano natin nasabi? I-prove natin. I raised to n is equal to I raised to 4k plus r. So saan ko nakuha tong 4k plus r? Parang kasi to, rule or theorem ng division. 4k plus r. Sa division kasi meron tayong tinatawag na division algorithm. Yung division algorithm na yun, sinasabi lang dun na ang dividend or yung dinidivide mo, dividend, ay equal sa i-divide mo, divisor, multiplied sa quotient or yung answer, sa quotient, wait, move lang natin to. So, sa division algorithm, ang sinasabi lang dun, yung dividend or yung dinidivide mo ay equal sa i-divide mo times yung sagot plus may remainder. O doon natin nakuha to. So, yung exponent, i-divide natin sa 4, tapos may quotient siya na k, tapos may remainder. So, batas din yan. So, dyan natin nakuha yan. So, gamit yung division algorithm, isolve natin yung final or yung pinaka-simplest form net. I raised to n is equal to I raised to 4k plus r. Pwede nating isimplify yan ng I raised to 4k multiplied by I raised to r. I raised to n is equal to I raised to 4. Ano ang I raised to 4? Is 1, di ba? So, 1 raised to k. Kahit anong number ang erase mo sa 1, 1 pa rin ang sagot. 1 na lang yan. Tanggalin natin yung k. 1 na lang siya. Multiplied by I raised to r. 1 din lang pala. O di, tanggalin na natin. So, kukonclude natin na I raised to n is equal to I raised to r. Kahit anong number na erase mo sa I, ang kakalabasan niya is equal lang siya sa I raised to sa remainder niya. So medyo magulo pa, kaya isolve na lang natin tong I raised to 143. 143, i-divide natin siya sa 4 divided by 4 equals, para makuha yung remainder, ito lang yan. Remainder is sobra. So kung nag-divide ka, kunwari 4 divided by 4, ayan o, wala siyang point something, ibig sabihin 0 ang remainder niya. Pero yung 143 divided by 4, 0.75 yung remainder niya. So, paano natin gagamitin yung remainder niya? 0.75 yung remainder niya, di ba? Isulat din natin kung ano yung remainder nung itong mga exponent nito. Ito, 1, 1, 2, 3, 4. 1 divided by 4, 0.25. 2 divided by 4 is 0.5 ang remainder niya. Then 3 divided by 4, 0.75. Then 4 divided by 4 is 0 naman ang remainder niya. So kakapiin lang natin, 0.5 is negative I. Kaya ang sagot ng I raised to 143 is equal to negative I. Ganun lang. So, kunyari may sobrang laki na. I raised to 3, 9, 6, 1, 5, 4, 8. O yan, sobrang laki. Baka pag minano-mano mo yan, tapos na yung exam, di ka pa tapos. Kaya, ang gagawin mo lang, divide mo lang ulit sa 4. 3, 9, 6, 1, 5, 4, 8. Divided by 4. Kunin mo yung remainder. So, wala siyang remainder. 0 ang remainder niya. Kung 0 ang remainder, di ba, equal siya sa I raised to 4. So, 1 lang. So, I raised to ito is equal to 1. Yung iba naman, 11 by 4. 6 divided by 4. Ayan. 0.5 yung remainder niya. So, negative 1 siya. So, I raised to 7, 5, 4, 6 is equal to negative 1.